Big shout out para sa mga kababayan ko dito sa Poland. Ako nga pala si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland sa loob ng 5 taon na. So pag-usapan nga natin ngayon yung mga pagbabago ngayong darating na June 1. So maraming pagbabago sa regulasyon ng immigration dito sa Poland, kaya magandang pag-usapan to para maging aware yung mga bagong dating dito sa Poland at yung mga kababayan kong nandito na busy sa paggawa ng pera. So let's go! So sinasabi dito mga kababayan sa nabasa ko na ang mga bagong regulasyon para sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa Poland. Mga kailangan sa work permit. So ito na yung pagbabago na sinasabi dito. Kailangan ng mga employer na magsumiti ng kopya ng kontrata sa pagtatrabaho bago magsimula ang trabaho ng foreign worker. So ganito na ngayon yung kalakaran. So, sabi nga dito, kinakailangan magsumiti ng mga employer natin sa local government dito sa Poland, mga obligasyon sa pag-uulat. So kailangan na din ng mga employer na ipaalam sa lokal na otoridad kung ang foreign worker ay nagsimula na sa trabaho o hindi pa. So marami na talagang pagbabago dahil before hindi naman ganito yung nakalagay mga kababayan. Kaya siguro ay mas magiging secure na rin yung mga pangyayari dahil nga sa pagbabago ng regulation ng immigration, no? Digitalisasyon at mga parusa. So magiging digital ang sistema ng work permit at may mga parusa para sa mga employer na lumabag sa mga patakaran. 'Di ba? So sinasabi rin dito na doon sinabasa ko pala na isang article in English and Polish na kapag hindi sumunod ang mga employer natin ay magmumulta sila ng 3,000 to 50,000 zloty. So napakalaki nun, nagkakahalaga yon ng kalahating milyon kung magmumulta sila ng 50,000 zloty mga kababayan. So kaya maging aware kayo para sa pagbabago ng immigration law dito sa Poland. Mga kinakailangan na dokumento. Kailangan ng mga Pilipino ng work permit at visa para makatrabaho sa Poland. So, kailangan yon bago mag-start, Yun talaga yung rules and regulation dito sa Poland. Kailangan ng mga dokumento tulad ng valid passport, application form, proof of qualification at experience. Kinakailangan na ng proof of qualification and experience sa ngayon mga kababayan. Hindi na katulad ng dati na kung saan ka lang madampot ng employer mo, sige start ka na. So ganun yung mga nagiging sitwasyon before when I was like working in agency mga kababayan. Kung saan na lang nakukuha ni employer yung mga nakakatrabaho ko, yung mga tumatalon sa factory, yung mga kinukuha niya sa other country like for example Hungary or Middle East. So ginagawa niya lang ng dokumento para maging legal dito kahit na walang experience. So sa ngayon hindi na pwede, kinakailangan ng qualified, nakalagay dito, Sa mga trabahong in demand,
nakalagay dito may mga oportunidad sa mga sector tulad ng manufacturing at production. So kasama na dito yung mga fruit picking, mushroom picking, at kung ano-ano pang klase ng trabaho sa factory at warehouse, mga kababayan. Information technology at engineering. So kung kayo ay mga professional information technology at engineering, so in demand po dito sa Poland, kaya pwede po kayong mag-apply dito sa Poland. So in demand, so it means talagang patok na patok sa ngayon, kumbaga bentang-benta. Kaya i-grab na ninyo yung pagkakataon dahil this year, sabi ko nga, ay bago ang gobyerno dito sa Poland. So ano pa ba yung mga in demand? In demand din dito yung construction at skilled trades. So yan. So constructions, of course, in demand talaga dito. Mas malaki pa ang sahod ng mga construction worker dito sa Poland kaysa sa mga nagtatrabaho sa hotels or other companies. So yan ang nadidinig ko sa mga lokal. So yung mga skilled job, katulad ng kung marunong kang magmekaniko at iba pa, so in demand din yan dito. So ano pa ba yung mga skilled? So hindi ko na pwedeng isa-isahin. Siguro plumber, pasok din yan. Electrician, at hotel business, pasok din dito. Basta skilled, pagiging waiter, at kung ano-ano pa. So healthcare at elderly care. So yan, kasama rin po siya sa in-demand dito sa Poland according dito sa article na nilabas ng isang mamamahayag dito sa Poland. So ano pa yung yan ang mga in-demand dito. Nursing, of course, kahit saan namang bansa ay in-demand po ang nursing. So dito rin sa Poland, dahil nadidinig ko talagang kulang sila sa nursing at doctors. Kaya yung ibang mga kababayan na Pilipino dito ay napipilitang mag-aral, lalong-lalo na yung nakapag-start na ng nursing sa Pilipinas na hindi nakapagtapos. So meron akong dalawang kakilala dito, nila pinagpatuloy yung pag-aaral nila sa Poland kasi kaya naman nilang suportahan yung sarili nila. At yung pagiging isang elderly care. So sabi ko nga sa inyo dito sa Poland kasi ay masyadong independent yung mga mamamayan. So base yan sa experience ko at mga nakakasama kong katrabaho, yung mga magulang nila ay mapag-isa, walang kasama sa buhay. So sa nakikita ko rin sa street, yung matanda na kahit uugod-ugod na during winter season ay talaga namang pumupunta pa ng grocery store para makabili ng pagkain dahil nga wala siyang kasama sa buhay. So sa ngayon ay ang gobyerno ay nakahanap ng magandang paraan para solusyonan yung ganyang problema ng mga mamamayan dito. So isa na rin siya dito sa in-demand dito sa Poland, mga kababayan. Kaya't kung ikaw ay merong isang skilled sa pagiging isang caregiver, so matatanda nga lang yung aalagaan mo, sinasabi dito sa article kong nabasa. So katulad din sa Israel, 'di ba, yung mga kababayan natin nag-aalaga rin ng mga matatandang Israeli. So sa ngayon, ang Poland ay nakahanap din ng paraan na ganyan para magbukas sa mga foreign workers, mabigyan ng magandang trabaho dito sa Poland. Kaya't kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, kabayan, so start your journey. So umpisahan mo na yung pangarap mo sa ngayon pa lang, papunta dito sa Poland. So magkita-kita tayo dito para dun sa mga nakakapanood nito, mga kababayan, dahil sabi ko nga sa inyo, kinakailangan yung mag-start na sa ngayon dahil bago na po ang gobyerno dito sa Poland. So nabago na rin yung mga regulation. Sa aking tingin or sa aking magiging obserbasyon, sa tingin ko, dahil for 5 years ay nakaranas din ako ng hindi maayos na
sitwasyon nung nasa agency pa ako. So sa ngayon ay mauobserbahan ko yan. So napaka-fresh pa para i-judge or magbigay ng opinion dahil nga June 1 pa ito talagang ipapatupad sa buong Poland or sa buong embassy ng Poland. Kaya't kung ikaw ay may pangarap, mga kababayan, so mag-start ka ng mag-apply at tiyagain mo yung paghihintay dahil once na makapasok ka dito sa Poland ay yan na po yung chance para mabago mo yung pananaw mo sa buhay at sitwasyon mo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, once na makapasok kayo ng Poland, so marami kayong chance na pwedeng magawa para sa future ninyo at future ng mga pamilya nyo. Kasi ang Poland ay paganda ang sitwasyon. So nung una kasi way back 5 years ago, nag-uumpisa pa lang silang mag-hire ng mga foreign worker dito. So sa ngayon ay nagiging in demand sila dahil gumaganda yung ekonomiya nila at dumadami yung mga investor dahil sa magandang trabaho ng mga foreign worker dito sa Poland, mga kababayan. So para naman doon sa may mga apply na, so chance na po ninyong i-follow up yung application ninyo, lalong-lalo na kung naghihintay kayo ng sobrang tagal or naghintay kayo ng sobrang tagal, about 8 months to 1 year, pwede na po ninyong i-follow up yung ganyan. Kontakin po ninyo yung personal na tao na nag-aasikaso ng mga dokumento ninyo or yung nag-guide sa inyo. So yan lang naman yung magandang ideas or maibibigay kong guide para sa mga kababayang naghihintay ng sobrang tagal sa kanilang application for visa. So sabi ko nga sa inyo, nung mga nakaraan nagpalit ang gobyerno. So nagkaroon sila ng election kaya tumagal din yung application ninyo, kaya kalimutan nyo na yung stress nyo at mag-start na ulit kayo sa panibagong procedure. So i-follow up. Kung wala na talagang chance, maghanap ulit ng bagong agency kung pangarap yung mag-Europe, mga kababayan. So napakaraming paraan para masolusyonan yung mga stressful ninyo, mga kababayan. So ilan lang to, mga kababayan, sa pagbabago at pwede kong mai-advise sa inyo. Kahit kung ikaw ay nangangarap pumunta dito sa Poland, so let's start your journey. Mag-apply ka na dito sa Poland. So by the way, ako nga pala si Adrian at maraming salamat sa suporta ninyo sa aking mga social media account, especially dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat din sa may mga magandang puso na nagbibigay ng kanilang pambili ko ng cola, kasi wala pa naman po akong sinasahod dito sa pagiging isang creator dito sa YouTube. Yung iba po kasi nagdo-donate at nakakatuwa naman po yung ganon. So sabi ko nga sa inyo, ito ring pagiging creator ko dito sa YouTube ay isang libangan ko bilang isang OFW dito sa Poland during my days off. So once again, ako po si Adrian at isa po akong OFW dito sa Poland na gumagawa ng mga videos patungkol dito sa bansang Poland. Magkita-kita po tayo sa mga susunod kong video, at kung may mga personal na katanungan po kayo, pwede po ninyo akong i-message sa aking Facebook account, then sa aking Instagram account. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga kababayan.